Higit 100 taon na nang mula nang isinulat ni Dr. Jose Rizal ang El Filibusterismo. Inilahad nito ang korupsyon, pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ngunit umiiral pa rin ba ang suliraning ito? Samahan niyo kaming tuklasin ang katotohanan sa kasalukuyang lipunan. Sa paglipas ng panahon, maraming bagay ang nagbabago sa ating lipunan. Ngunit sa kabila ng pag-unlad, may mga suliraning patuloy na umiiral. Ang korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng katarungan ay isa pa rin sa mga problemang kinakaharap ng ating bayan. Mga suliraning matagal na binibigyan ng diin ni Rizal. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin nakikita sa ating lipunan. Magandang araw, ako po si Princess Obesis Marinog, ang iyong taga-ulat ngayong araw. Ngayong araw, aalamin natin kung bakit nakaka-epekto ang korupsyon sa mga Pilipino at kung bakit mahalaga ang mensahe ng El Filibusterismo. May kasama akong mag-aaral sa Locsoon National High School. At ngayon, tatanungin natin sila. Handa na ba kayo? Opo! Ito ang unang katanungan. Ano ang mensahe ng El Filibusterismo tungkol sa korupsyon? Pinapakita ni Dr. Jose Rizal na ang korupsyon ay ang paggamit ng kapangyarihan para sa sarili interes lamang, sa halip na sa kapakanan ng mga mamamayan. At hanggang ngayon, may pagkakataon pa rin naranasan natin ang ganitong suliranin. Magandang araw po. Kailan po namin tatanggap ang tulong? Kailangan na po kasi namin yun. Pasensya na po, wala para pong pondo. Paano kaya tumubuhay sa ganitong sistema ng lipunan? Hindi ko rin alam. Itabi niyo muna ang pundong yun. Ngunit para po yun sa mga mamamayan. Hindi na lang ang aking utos. Kapag ang pondong nilalaan para sa bayan ay hindi ginamit ng tama, maraming mamamayan ang naaapektuhan. Sa halip na mapunta sa pangangailangan ng publiko, nawawala ang oportunidad para sa mas maayos na serbisyong pangkinabukasan. Ito ang huling katanungan. Bilang kabataan, paano tayo makakatulong laban sa korupsyon? Magsimula tayo sa pagiging matapat. At huwag nating hayaan maging normal ang mga maling gawain. Upang malutas ang korupsyon, kailangan ng tapat at responsableng pamamahala. Sa pagkakaisa at pagiging tapat, makakamit natin ang maayos na bayan. Ang korupsyon ay hindi lamang problema ng pamahalaan. Ito ay hamon ng bawat mamamayan.